welcome back to my YouTube. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Filipino and Turkish vlog, and today is May 11, 2020, and pangalawang video ko ito kasi wala akong vlog ng Tuesday and ng Monday, Tuesday. So kailangan mabawi ko siya kasi kahapon guys gusto ko mag-vlog kaya lang super dami kong ginawa, super pagod ako, and then nagluto, naglaba. So yan, hindi ako nag-vlog. So ngayon gagawin ko tong pangalawang video, and our topic today is about kung paano ako magpadala ng pera sa Pilipinas, yung easy way. Kasi may nagtanong din sa akin kung paano ba ako nagpapadala ng pera papuntang Pilipinas, na napaka-easy lang. So yan guys, sasagutin ko, but mag-intro muna. Guys, welcome back sa aking channel. So, paano nga ba ako magpadala ng pera papuntang Pilipinas? Guys, since 2017, 18, 19, 20, 4 years ko na itong ginagamit. Ang way ko na to kung paano ako magpadala without going to remittance shop, without going to Western Union, UPT, something like that. Lahat ng mga sendan ng pera papuntang Pilipinas. So, sana sa mga makakapanood ng video na to is makatulong ako sa inyo yung easy way para makapagpadala tayo sa Pilipinas ng pera nang hindi na natin kailangan pumunta pa sa shop or kung saan man niyang padalahan ng pera. Ang ginagamit kong pag-send ng pera sa Pilipinas is BDO bank, yung BDO bank ko. So meron akong BPI, meron akong BDO, meron din po akong US bank, at meron din akong dalawang Turkish bank. So, bali 5 ang aking bangko. And meron din ako pong PayPal. So, bali 6. Yung ginagamit kong pang-send ng Pilipinas, usually yung BDO ko. So, paano ko ba nilalagyan yung aking BDO? Kasi 'di ba kapag may BDO kabayan tayo na bangko, kailangan pa rin nating re-remittan niya ng pera kung saan man tayong bansa. Kunyari ako, ngayon nasa dito ako sa Japan. So, kailangan ko pa rin remittance o kailangan ko pa rin hulugan yung aking bangko, otherwise mababalik siya sa normal na bangko natin kapag hindi natin siya nahulugan at least once in a year. Ang pera ko guys is nagagaling pa sa aking PayPal. Bakit ako may PayPal? Ang pera ko sa PayPal, nanggagaling po yan sa aking online selling o online sa mga online seller ko, yung mga kapartner ko sa business. Doon po nanggagaling yung pera ko sa aking PayPal. And then from PayPal, kasi yung PayPal ko is naka-address po yan sa Pilipinas. So, yung PayPal na yun, from PayPal, pwede kong isend sa aking bangko sa Pilipinas, sa BDO or BPI. But, hindi ko siya ginagawa guys, kasi sobrang baba ng rates ng peso sa PayPal. Kaya hindi ko po yung ginagawa. So, ang way ko is, meron akong TransferWise. Yung TransferWise ko is US Bank. Yun yung ginagawa kong pang-send, yun ang ginagawa kong pang-send ng pera. So, from PayPal, isasend ko siya sa aking TransferWise. And then, from TransferWise, isasend ko siya sa aking Philippine Money or Philippine bank or sa aking Turkish bank. So, both of my bangko sa Turkey at saka sa Pilipinas, nalalagyan ko siya. So, yun yung aking way. Yung bangko ko naman dito sa sa Japan. Wow, ang dami kong bangko. Oh my God. Dito naman sa bangko ko sa Japan, hindi ko siya nagagalaw kasi yen siya. So, nandun lang siya. So, yun yung ginagawa ko guys. So, from TransferWise sa US Bank, guys, sinesend ko yan sa aking peso account. Kasi, maraming gamit yung peso account ko. Kasi yung Turkish bank ko, hindi ko naman siya nagagamit. Kumbaga for savings lang, pero wala akong pera doon, kunti lang. But sa aking BDO naman, at saka sa BPI ko, palagi akong may pera doon, pero palaging ubos. Kasi nga, lagi ko napapasend sa Pilipinas. Yung pagsuporta sa anak ko, pangbigay sa mga kapatid ko. Which is yung mga kapatid ko naman, hindi naman sila ganun laging humihingi. Minsan lang, kapag kusang loob ko na rin, kapag halimbawa may mga okasyon, or may mga ganitong yung may mga ganitong problema sa COVID. So talagang kusang loob ako nagbibigay sa kanila kasi nga alam ko at mahirap ang buhay sa Pilipinas. And alam nyo ba na napakadali lang yan. Kapag sinend ko ngayon, matik yun, nandun na yun agad. 1 minute lang ang tagal. Hindi mo na kailangan maghintay ng kinabukasan o maghintay ng ilang oras bago makuha yung pera. At magkano yung charge? Ang charge lang sa akin sa bangko kapag kunyari, by BDO, bank to bank, halimbawa BDO din yung paghuhulugan mo, wala yung charge, zero charge yun.
And then kapag halimbawa naman magpapadala ka sa Cebuana, sa Imloolier, ang charge lang nun is 150 pesos. Kahit gaano kalaki yung kahit gaanong pera yung ipapadala mo. Kahit yan ay 10,000, 20,000. Pero may limit din sila kung magkano yung pwede mong ipadala sa isang araw. Yun, pero 150 lang ang charge nila pag send ng pera. Kung halimbawa ibang bangko naman, ang charge lang is 50 pesos lang. So, ang charge lang is 50 pesos. Pero ngayong during COVID, walang charge ngayon kahit saang bangko. So, zero charge siya ngayon. Parang tulong na rin siguro ng bangko na yan. So, yun yung ginagamit kong pang-send papuntang Pilipinas. Online banking na BDO. So, yan guys, na-share ko lang kasi may mga nagtatanong kung paano ako mag-send ng pera sa Pilipinas. So, tatapusin ko na itong video ko, and thank you so much for watching my vlog. And if you like this video, please like and subscribe to my channel. Bye!